Bagamat nananatiling comatose, kinakitaan daw ng progreso o paghusay ang kalagayan ng PMA na kadete na nabaril habang pinipigilan ang holdapan sa jeep. Ang nanay ng kadete nananalig na tuluyang gagaling ang kanyang anak. Nakatutok si Ian Cruz. Kuya, ang awa talaga sa anak ko, sir, sa nangyari. Hindi ko talaga kayang tanggapin yung nangyari na ginawa sa anak ko, sir. Talagang sobrang ginawa nila. Talagang papatayin talaga ang anak ko, sir. Sobra. Labis ang lungkot ni Ginang Vanji. Ngayong comatose pa rin ang pangatlo sa siyam na anak na si PMA Cadet First Class Alfonso Aviles. Graduating sa PMA ngayon si Alfonso at inaasahang tutulong sa kanilang pamilya. Magpakatatag siya, sir. Lumaban siya. Kaya niya po ito, sir. Kaya niya po. Hawak pa nga niya ang wallet ng anak na dala nito nang mangyaring holdapan sa jeep. Tanging ang PMA bullring lang daw ang tinangay ng suspect. Tuwing kakausapin daw niya ang anak, binubulungan niya itong maging matatag. Mensahe niya sa holdaper na bumaril sa anak. Makonsensya ka naman sana sa ginawa mo. Gusto ko sana sa buong kapulisan ng Quezon City ay tugisin ito pang hindi na po siya makagawa ng mga inosente pa na mga taong walang kaalam-alam sa ginagawa niya. Ay sa mga doktor sa AFP Medical Center, kinakakitaan daw ng progreso ang kondisyon ng kadete. Mula daw kasi kagabi at kanina madaling araw, bagyang naidilat ni Aviles ang kanyang mga mata. Paminsan-minsan nagmumulat siya ng mata sa kanyang sarili. Hindi natin kayang sabihin kung nakikilala niya ang mga mukha o kung napapansin niya na may ilaw na dumadaan sa kanyang mata. Pero ang mahalaga doon, may kaunti tayong progreso. Tuloy din daw ang pag-alalay ng pamunuan ng PMA, pati na ang mga misa ni Aviles na siya nag-donate ng isinaling dugo sa kanya. Ang QCPD Station 5 at ang SIDU nagsanib puwersa na upang tugisin ang holdaper. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras.